Magandang araw mga guro at mga bata! Kamusta? Ako nga pala si Jade Christian Aro at ngayon ay ating matututunan ang tungkol sa tambalang salita at sa mga uri nito. At ngayon ay aking ipapakilala sa inyo ang layunin ng video na ito. Sa video na ito ay matututunan ninyo ang una ay makikilala ninyo ang tambalang salita sa pamamagitan ng mga halimbawa. Pangalawa ay magagamit ninyo ang tambalang salita ng tama sa pangungusap. At pangatlo ay masisiyahan kayo makilala ang tambalang salita sa sariling buhay. Kaya tara, simulan na natin! Tambalang salita, kahulugan, uri at mga halimbawa. Ano nga ba ang tambalang salita? Ang tambalang salita o compound word kung tawagin sa Ingles ay ang dalawang magkaibang salita na pinagsama upang makabuo ng panibagong kahulugan o salita. Madalas, ang mga salitang ito ay ginagamit upang maipakita ang katangian, kaganapan o relasyon ng mga bagay o pangyayari sa ating paligid. Ang salita ay mayroong dalawang uri. Ano nga ba ang mga uri ng tambalang salita? Halina't ating alamin. Ang unang uri ng tambalang salita ay ang tambalang ganap. Ito ay uri ng tambalang salita kung saan ang dalawang salitang magkaiba na pinagsama ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang salitang nabuo. Halimbawa, ang salitang balat at sibuyas. Pag pinagsama natin ay makakabuo ng panibagong salita na balat sibuyas, na ang panibagong kahulugan ay madamdamin, sensitibo, o mabilis masaktan. Isa pang halimbawa ay ang boses at ipis. Pag ating pinagsama ay makakabuo tayo ng bagong salita na boses, ipis, na ang panibagong kahulugan naman ay mahina ang boses. Susunod na halimbawa naman ay ang kapit, bisig, at pag pinagsama ay magiging kapit, bisig, at magkakaroon ito ng panibagong kahulugan na sama-sama o tulong-tulong sa isang gawain. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng tambalang salita. Ito ay ang uri ng tambalang salita kung saan ay nananatili ang kahulugan ng mga salitang pinagsama. Halimbawa ay bahay at kubo. Pag pinagsama sila ay magiging bahay, kubo, at ang kahulugan nun ay ganun pa rin, bahay, kubo. Ang susunod na halimbawa ay silid at aklatan, silid-aklatan. At ang isa pang halimbawa ay tubig at alat. Pag pinagsama natin, ito ay mangangahulugang tubig, alat. Naintindihan niyo ba? Basta lagi lang ninyong tatandaan, pag sinabi nating tambalang ganap, ito ay mga salitang pinagsama at nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang mga salita. Samantalang, ang tambalang di ganap naman ay nananatili ang kahulugan ng mga pinagsamang salita. Naway may natutunan kayo sa video na ito. Maaari ninyong gamitin ang video na ito sa inyong mga takdang aralin o kaya sa inyong pagtuturo. At muli, ako nga pala si Jade Christian Aro, 2.1 BEd ng National Teachers College. Naway makatulong ang video na ito sa inyo. Maraming salamat!